Kaya pala nagtatanong si ama. Yung asawa, nung babae is nasa ano na, mga 43. Tapos yung lalaki, medyo may edad-edad na daw, pero doktor. Hello guys, magandang hapon. Kakatapos ko lang maligo guys. Si Buwan nagpapahinga siya, si Deepak tulog. Init ako ng tubig dahil masakit yung tiyan ko. Siguro kasi busog ako sa kinain ko ba? Yung ulam ko tingnan nyo. Yan yung niluto ko. Cabbage, carrots, tapos nilagyan ko siya konting okra. Madami ang kain ko ng cabbage kasi nga nasarapan ako. Hindi ko alam kung kinabag ba ako o ano. Or di kaya nasobrahan ako sa busog. Kasi yun ang sabi nga ni Doc. Pag marami kang kinain, masasakit yung tiyan mo. So ngayon ang gagawin ko, iinit ako ng tubig. Magiinom ako ng chamomile tea. Kailangan ko pala dagdagan sandali. Guys, mabilis na talaga ako maglakad. Pero ako lang yung nag-iinarte, nag-hinay-hinay. So ipapakita ko sa inyo, nili namin ni Deepak na chamomile tea, kung paano ko siya ginagawa. Konti lang guys kasi medyo matapang talaga ganitong mga tea nila dito. Kasi paano ko nalalaman niya, nagpapalpitate ako guys. Mga ganyan lang siya kadami. Dito ko siya ilalagay. Yan lang siya. Mga ganitong tea nila dito guys, mahal din. Organic na organic. Hayaan ko lang siya konti. Wala na rin akong olive oil. Ubos na. Alam nyo ba, ang mahal talaga dito. 900 rupees ito guys. Next week bibili ako nito. So ayan guys, ililipat ko. So ayun guys, andito na ako. Magpa-araw muna ako dito. Initan din yung katawan. Ganitong oras mainit siya. Depende, like kahapon, ulan ng ulan. Yung aroma ng chamomile, mabango siya. Sabi ni Indira, after 15 days, winter na. Hala? Sabi ko talaga ba? Sabi niya, kaya pala nagtatanong si ama, malamig na ba dyan? Kawawa na itong mga halaman namin pag winter. Naawa ako. Galing ako sa baba. Nilagyan ko na mainit na tubig. Dito kasi yun eh. Basta wag lang sa may sugat. Ayan, hinga muna ako. Kanina pa ako naglalakad-lakad talaga. Kanina pa. Iidlip muna ako guys. Makapagpahinga-hinga muna si Inday Mila. Balikan ko na lang kayo mamaya-maya. Iidlip lang ako. Hello guys. Nagising na ako. Wala na yung sakit ng tiyan natin. Busog na talaga ako kanina. Si Deepak umalis na. Siguro ako lang dito mag-isa. Si Buwa umalis. Tingnan ko, ayun, umalis nga. Ako lang mag-isa dito. So, ayun, thanks God, thank you Lord, nawala na yung aking sakit ng tiyan. Alam nyo, marami akong gustong kainin. Pero, wale. Nawalang ilaw dito. Hanggang ngayon, hindi pa binibilhan ni Deepak ng, fluorescent. Meron ako mangga dito, meron man akong papaya dito, pero kumain ako kanina ng papaya. Ay, ano ba guys, ang aking kakainin. May itlog man ako dito. Mga toyo ko. May maisa ko dyan. Grabe, umulan? Ganito, mataas yung araw, pero umulan. Ayan. Akala ko, hangin. Yun pala, ulan. Alam niyo ba guys, si Deepak may shinare sa akin. Related ito sa work niya. Magkukwento ako ha, mag-iinit lang ako ng tubig kasi iinom ako ng Ensure. Si Deepak, yung work niya, usually hindi yun siya pala share sa akin. Ang mga ganyan-ganyan na, may may calls ako na ganito, ganyan. Minsan makikita ko na lang yan kasi minsan video calls. So, yung mga ganyan, minsan sa hospital, yan makikita ako. So, nakikisilip ako kasi alam niyo naman, may pagkachismosa tayo, may pagkamarites tayo. So, ayun, sisilip ako, makikinig-kinig lang ako, pero bawal ka syempre magpakita sa camera or sa video kasi first time niya na-encounters. So, kaya niya na-share sa akin yung sitwasyon na yon. Na ako sa itaas. So, ayun, ipagpatuloy ko na ang ko sa inyo, ang kwento ko sa inyo. First time niya yun maka-encounter ng ganong sitwasyon na talagang hagulgul yung hagulgul yung iyak. So, sabi niya, she's crying too much, sabi niya ganun. Kasi nga, kailangan niyang ipamigay ang kanyang anak. Sabi ko, ipamigay ang kanyang anak? Bakit ibibigay? Bakit ipamimigay niya ang kanyang anak? Sabi niya, I think for yun, kailangan niyang ipa-adapt. Sabi ko, bakit ang asawa niya nasaan? Sabi ni Deepak, hindi ko nga alam kasi nga,
parang nahirapan din si Deepak dahil bawal siya magtanong sa babae, bakit ibibigay mo yung anak mo, ano ang reason, hindi siya pwedeng magtanong, at kung ano lang ang sinasabi sa kanya ng tumawag na kliyente, yun lang ang kanyang dapat, doon na siya focus. The rest, kahit kalahi niya yan, may gusto siyang itanong or magbigay siya ng kanyang side, hindi pwede, bawal na bawal. So kaya wala siyang magagawa. Medyo nasaktan si Deepak habang siya, no, nagkukwento siya sa akin, gawa nga no, gusto man niyang tulungan o magbigay siya sa side niya sa kanyang kalahi. Kaso lang, hindi siya pwede magsalita na kahit ano. Dapat yun lang talaga. So kaya ayun guys, sabi niya sa akin, may dalawang couple siya na pagpipilian. Yung isang couple, doktor, tapos ang asawa is researcher. And yung age ng asawa, nung babae is nasa, mga 43. And ka-age ko. Tapos yung lalaki, medyo may edad-edad na daw, pero doktor. Nasa, na daw, mahigit, parang, 50 plus. Tapos yung sa kabila, yung isang couple, mga bata pa daw. Yung babae nasa 33 and yung lalaki nasa 35. Yun. So, yung trabaho naman ng isang couple, IT siya, and yung babae, parang office din ata, sabi ni Deepak. Kasi kailangan i-explain ni Deepak doon sa kalahi niya, kaya alam niya kung ano ang mga trabaho dahil sinasabi nung puti sa kanya para i-explain ni Deepak sa kanyang kalahi. So, ayun guys, ni-explain ni Deepak. And then, sinasabihan si Deepak ng babae, ng puti, na kailangan sabihin mo sa kanya, then kailangan na niyang mag-decide now na kung kanino niya ba talaga ibibigay yung anak niya. Kailangan na niyang pumili ngayon dahil hindi na niya pwedeng patagalin. Dahil later on, may hirapan siya kung hindi niya pa i-let go yung anak niya ngayon. Hindi na siya sa hospital, I think. Yung babae, sabi ni Deepak, parang hindi ko alam, home care ba o ano, ewan ko. Kasi, ewan ko guys, basta yun na ang sabi ni Deepak. Kain muna ako. Hindi ko masyado kinakain yung yellow. Sabi ko kay Deepak, bakit niya pa kasi ibibigay yung kanyang anak? Iyak siya dyan ng iyak, sabi ni Deepak, dahil daw kailangan niya talaga daw ibigay yung anak niya. So, hindi na rin alam ni Deepak kung bakit. Ako naman panay tanong, bakit? Sabi ni Deepak, hindi ako pwedeng magtanong sa kanya. Kung ano lang yung pinasasabi at pinapatranslate, at siya din, kung ano lang din yung sinasabi niya, yun, doon lang ako dapat mag-focus. Tapos, sabi ni Deepak, gusto ko nga siya sabihan napiliin mo yung doktor na ang asawa, doktor, at yun nga, yung isang couple. Kasi yung isa parang ang bata pa nila, sabi ni Deepak. At least yung isa parang, siguro sure pag pina-adapt niya, may magandang future yung bata. So, ayun. Tapos, nung sinabihan ni Deepak na kailangan mo mamili sa dalawang couple kung kanino mo talaga ibibigay yung anak mo. Humiyak daw talaga na umiyak, guys. Tapos sabi nung babae ng kalahi niya, hindi pa ako makapagdesisyon kung kanino ko ba talaga sa kanila ibibigay kasi hindi pa talaga ako makapag-decide. So ngayon sinabi na naman ni Deepak doon sa puti at sinabi ng puti, kailangan na niya mag-decide para siya mismo hindi na siya mahirapan kasi pag pinatagal niya ito, mahirapan na siyang i-let go yung baby niya. So ayun, nag-i-insist pa rin yung kalahi ni Deepak na hindi pa talaga ako makakapag-decide kung kanino sa kanilang dalawa. Ito naman si Deepak, gustong-gusto niya na daw magsabi, guys, na ibigay mo na lang doon sa kasi at the end of the day, guys, kailangan niya talagang mamili doon sa couple na yun, yung bata at saka yung sa doktor. So si Deepak naman, gustong-gusto niya na daw sabihin na sa doktor mo na lang ibigay. Sabi ni Deepak, if I could only tell her na ibigay mo doon sa doktor, sabi niya, sasabihan ko talaga siya ba? Kaso lang, hindi bawal siya magsabi na kung ano, guys. Kung ano lang yung pinasasabi, yun nga, sabi ni Deepak, hindi ako pwede magtanong, hindi ako pwede Kaya parang nasa gitna talaga siya ba? Kaya sinasabi niya, yan minsan ang ayoko sa trabaho na ito, sabi niya. Kasi parang, yung bang, lalo na sabi niya, nakita ko siya na umiiyak, na grabe yung iyak, tapos talagang humahagulgul, tapos bata pa, sabi ni Deepak, bata pa yung doon, yung parang
laman ng kanilang sitwasyon na ikaw nanay tapos ibibigay mo yung anak mo. Siyempre sabi niya tatay ako eh. Sabi niya ganun. So parang sabi niya nasasaktan ako sa sitwasyon that time and plus kalahi niya daw. So I want to help her and I want to give my side but I am not allowed, sabi ni Deepak. So sabi niya wala eh. Wala akong magagawa. Pero sabi niya, if ako yun, kung talagang ganun yung sitwasyon ko, na kailangan ko ibigay yung anak ko, hindi natin alam kung ano yung mga rason. Kung ako man siya, kung pinapapili ako, siguro doon ko ibibigay yun sa doktor. Sabi niya ganun. Sabi ni Deepak. Marami akong tinatanong ka, Deepak. Yung sa akin, hindi ako nakafocus doon sa couple eh, na kung saan niya ibibigay yung anak niya. Nakafocus ako doon sa tanong ko, bakit niya ibibigay? Bakit? Gumaganon ako. Si Deepak, wala eh. Parang, wala akong may sasagot dyan kasi hindi ko alam bakit ibibigay niya ang kanyang mga anak. Inumin ko na tong Ensure ko, guys. Ito rin yung snacks ko. Kasi pag gabi, parang feeling ko puno yung tiyan ko pag nag-i-Ensure ako. Mabigat na kasi nagdi-dinner na ako eh. So kaya, ayan. Hayaan mo. Tataba din tayo.